Yan. Thank you so much. Sana pag nag-share kayo, more than 10, yan. Okay, yan, goods yan. Yung kahit more than 45 pa eh. Ayan, kapatid, okay ka na? Yeah, wag na natin patagalin to. Hello. Big love, shoutout sa'yo. Oma, Jinky, Olaska. Oma, hello. Magandang gabi sa'yo, Oma. Yan. Taropas, hello. Magandang gabi sa'yo. Brother Taropas, ayan, magandang gabi sa'yo. Sana mag-stick kayo sa aming segment. Ngayong gabi na to, dito lang kay John Crush ng Bayan. Pwedeng tikmam, pero bawal ang pinin. Good evening, guys. Good evening din sa'yo, Oma Percent. Good evening. Ayan. So, ngayon, Oma, ang magiging co-host ko kasi si brother medyo na busy. Ngayon, andito ang aking kapatid na isa na Opel S, Miss Tinkerbell. Hindi lang magaling sa kantahan to, magaling din to sa lahat. Oo. At magaling din to bilang isang single mom. Oo. Kaya yun ang magiging good luck. Thank you so much, Oma. Ayun, good evening sa'yo, kapatid. Ready ka na ba? Yes, ready na ako. Yun, ready na siya. Ayan. So, ayan guys, sana mag-stay lang kayo. Please, pakishare ng ating live. Pag-usapan natin, kapatid, yung about sa single mom. Sure. Ayan. Kasi, di ba, ikaw single mom ka, kapatid? Yes, isa ako sa mga single mom. Isa ka sa mga single mom? Yes. So, marami tayong natin, kapatid. Oo. Simulan natin, kapatid. Sa pagiging single mom mo, simulan natin sa paano mo naitaguyod ang mga kids mo. Mga kids, Sabi, yes. Pag more than pag dalawa, yung mga kids na, di ba? Tama ako? Mga kids. Oo, tama. Kasi minsan, baka hindi nila sobrang dami, di ba? Yan. Kumusta? Paano mong naitaguyod bilang isang single mom, kapatid? Ayan. Una sa lahat, magandang gabi, Opel's family. And shoutout po sa inyong lahat, kay manager, then the Oma and Opa, and Tito Tutan and everything that Opel is at sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa baba. At shoutout po sa inyong lahat at mag-stay lang po kayo and kami na po ang bahala sa inyo. And this is me, Tinkerbell Praise Presidente, ay isa sa mga host niyo for today's video. Alright, anong tanong mo? Yan, hindi. Tanong ko, kapatid, paano nga pala mo nagawa itaguyod ang mga kids mo? Ilan taong ka naging single mo? Hello, Papa Trike, magandang gabi sa'yo. Shoutout. Ako ay nag-asawa na DC pa lang yung edad, DC. And hindi ko alam dati kung anong mangyayari sa akin. Tomorrow or another day, I'm just buntis lang ako ng buntis, yung gano'n, yung parang gano'n. So, nung andyan na yung mga bata, ang hirap kasi yung naging asawa ko is irresponsible talaga. So ako lumakihan naman ako sa probinsya na hindi naman kami mahirap, hindi naman mayaman, nasa lang. So, yung lumaki kaming hindi ganun ang buhay namin. Hindi ganun ang buhay namin. So, doon ko naranasan yung nag-asawa ako na sobrang hirap. Kasi yung kapapanganak ko lang, wala na naman yung asawa ko. Uuwi ng 2:00 ang madaling araw. Nga kaming mga... Lisa and Nanay Ashley. So, I decided to, yung nasa office siya, tumatakas ako kumuha ng passport sa embassy. Tumatakas. Tumatakas ako. Pag wala siya, nag-opisina siya, tumatakas ako. Bantay ng mga anak ko, yung kapatid ko, tumatakas ako. Kasi may pinsan ako dito sa Singapore, so kinuha niya ako.
So, ganon. So, kasi, anong mangyayari sa mga anak ko? Anong mangyayari? Decided to, yung nasa office siya, tumatakas ako kumuha ng passport sa embassy. Tumakas ka? Ganon? Oo, tumatakas ako. Pag wala siya, nag-opisina siya, tumatakas ako. Bantay ng mga anak ko, yung kapatid ko, tumatakas ako. Kasi may pinsan ako dito sa Singapore, so kinuha niya ako. So, ganon. So, kasi, anong mangyayari sa mga anak ko? Anong mangyayari sa buhay namin pag hindi ako nagtaguyod? Kasi iniisip ko, ngayon palang pinapabayaan na nila kami. Yung mga bata, gustong kumain ng gusto nila, hindi ko maibigay, which is, ang sakit sa dibdib yun. So, naranasan ko yun. And then, so, nagsikap ako, ayun, nakaalis ako, which is, pag alis ko, sabi ko, oo, kasi napakatibay kong tao eh. Napakatibay ko. Yung sabi ko, kaya ko, maliliit pa yung mga anak ko nun. And, nung unang trabaho ko talaga dito, yung parang mga 1 linggo, naririnig ko yung boses ng anak ko. Sabi, mama, ganyan. Tapos bigla akong napapalingon. Tapos mananaginip ako sa gabi. Akala mo katabi ko. Alam mo kung mahina lang akong babae, kung mahina lang ako, nasiraan na ako ng ulo. Kasi maririnig mo, minsan nag-hallucinate yung tinatawag akong mama, tapos biglang dadaan sila, parang anak ko yun parang gano'n. So, nilabanan ko yun. Nilabanan ko yun hanggang ilang buwan. Pag nag-1 taon, umuwi ako. Hindi ko na kaya. Kinuha ko yung mga bata sa poder ko. Hindi sa tatay. Dinala ko ng Kinuha Samar. ko sa tatay? Kinuha ko ng Samar. Kinuha ko sila sa Maynila, dinala ko ng Samar. Dinala mo na Samar? Yes. Kasi nga, hindi ako komportable. So, ang hirap talaga. Ang hirap. 6 na buwan, 7 buwan, ako homesick talaga. Naririnig ko, akala mo katabi ko yung anak ko. Paggising ko, wala pala. Akala mo, grabe yung moment na yun na parang, sabi ko parang masisiraan nata ako ng ulo. Parang ganun. Pero, sa sobrang palaban ako, matibay ako, hindi ko pinabayaan ang sarili ko. Ay, Miss Princess. Ganun. Yun. Galing. Talagang, ibig sabihin talaga, brave ka rin talaga, no? Kasi, kalain mo, tinakasan mo, nagawa mo takasan yung husband mo. Para lang, dahil irresponsible. Pero alam mo, sa pagiging, parang, anyway, grabe. Pero, ayun, nung syempre, nung nakawala ka na, so, ka na sa yung, sa 2 mong kids. Doon ka na lang nakapokus, di ba? Oo, hindi marami man yan lang humabol sa'yo. 6, 7, 8, marami yan sila. Sino? Mga anak ko. Oo. Yung mga sa labas na anak, gano'n. Pero yung literal na anak, 2. 4. 4? 4. Akala ko 2 lang. 4. 4 pala, ay gano'n. Hello, Miss Princess, may love shoutout sa'yo. Thank you so much, guys. Please share and like. Ayun, so, yung 4 na yan, lahat yon nandyan sa'yo. Nag-aaral ng college. Yung isa, Bachelor's of Nursing. Yung isa is Computer Engineering. Parang wait kapatid, mukhang nag-iikot tayo, nag-static tayo. Ikaw yun. Ayan, wala na. Ako? Kapatid, ikaw yun eh. Sa'yo. Yung wire mo kaya static ka. Hindi nagdidikit patid eh. Wala naman to kanina patid, kumakanta nga ako sa kabila eh. Nag-static nga. Nandyan sa'yo kasi binunot ko na yung yung sa V8 ko. Tinanggal ko na. Ayan, wala na. Meron pa rin. Ayan, nagdidikit lang. Okay. Check mo yung mga wire mo, baka nagdidikit. Patid, hindi ka nagdidikit-dikit patid, naghahiwa-hiwala yan. Mamaya. Ganun ba?
Ayan, sabi ni Papa Trike, mamaya na ako magtanong. Ano yun? Ayan. So, yung topic namin, guys. Yung wire mo, kaya static ka. Hindi nagdidikit patid eh. Wala naman to kanina patid, kumakanta nga ako sa kabila eh. Nag-static nga. Nandyan sa'yo kasi binunot ko na yung ano ko, yung sa V8 ko. Tinanggal ko na. So, ayan, wala na. Wala na. Meron pa rin. Ayan, nagdidikit lang. Okay. Check mo yung mga wire mo, baka nagdidikit. Patid, hindi ka nagdidikit-dikit patid, naghahiwa-hiwala yan. Mamaya. Ganun ba? Mhm. Ayan, sabi ni Papa Trike, mamaya na ako magtanong. Ano yun? Ayan. So, yung topic namin, guys, about sa single mom. Yes. Eto na tayo, kapatid natin, no? Mm. Nung panahon na yun, okay ka na, stable na, di ba? Stable ka na ano mo, sa mga junakis mo, may work ka na, tas napapaaral mo na yung mga anak mo. Ano naman ang sinubukan mo ba na maghanap ng panibagong magmamahal sa'yo? Yan ah. Ayan. Wala. Nag-focus Wala. ako sa mga bata. Oo. Tapos nag-aaral ako dito ng nursing caregiver. So, natapos ko yun. So, nag-aaral ako, trabaho ako. Pagdating ng linggo, pag off-day ko, hindi ako sumasama sa kaibigan ko. Nag-aaral ako. Isang araw ako sa eskwelahan. Ganun. So, natapos ko yun. Hindi ako naghanap Talagang galing mo. Ibig sabihin talagang hindi mo inuuna yung sarili mo, talagang lagi ang iniisip mo para sa mga anak mo. Yun ang laging nasa mo, para sa kanila. Ang galing. Pinahanga mo ako doon. Kasi minsan, hindi naman nila lahat ko, no? Hindi lahat. Kasi mayroon mga ganyan, single mom, pag nakita nila na okay na, stable na yung status ng mga anak ko, naibibigay ko na lahat. Naibibigay ko na lahat ng kailangan nila. Baga, nasusuportahan ko na. Nasasabi nila, pwede na ako mag-boyfriend. Pwede na ako maghanap ng magmamahal sa akin. Parang gano'n, di ba? Mostly, may mga gano'n, di ba? Na senaryo. Pero ikaw, hindi mo ginawa yon. Hindi ko ginawa. Priority mo yung mga junakis mo. Yan, ang galing. Sabi nila, mag-headband daw ako. Kulat ka na din, hindi kasi ako nagsusuklay, 1 buwan na. Hindi ko mahanap suklay ko eh. Okay na yan. Yan naman ako. Pahirami kita suklay. Ito. Oh. Ako yung lagi may katabing suklay kasi tinadyo ang arte ko sa buko. Ako wala akong suklay. Ano ba hanap mo sa boy or man? Sabi ni Papa Trike. Yun, may tanong si Papa Trike. Ano daw hanap mo sa boy or man? Ano daw? Hanap ko sa lalaki. Wala akong pakialam kung sino siya eh. Basta ang gusto ko yung mamahalin lang ako. Hindi ako naghahanap. Hindi ako naghahanap ng money, hindi ako naghahanap ng everything material na bagay. Gusto ko lang yung mararamdaman ko bilang isang babae na minamahal ako. Yun lang. Yes. Yun lang naman. Ayun! Kasi ang pera nahahanap naman yan eh. Pero yung tunay na pagmamahal, mahirap mahanap yan. Ganun. Papa Trike, narinig mo? Walang kaarte-arte. Iparamdam mo lang daw ang pagmamahal sa kanya at maramdaman yung babae talaga siya. Yun na yun, okay na raw sa kanya. Hindi mahalaga sa'yo kung gwapo man siya o hindi. Walang halaga yun. Ayun, walang halaga yun. Wala yung halaga yun. Kasi kung mamahalin lang ako, masaya na ako eh. Kasi hindi ko naranasan yan eh. Hindi ko pa nararanasan yan eh. Yung minamahal ka ng asawa mo na ituturing kang sa isang pamilya, yung parang pinakananay ka na parang nagtitikar, hindi ko pa nararanasan yan. Parang ako kasi naging tatay at saka nanay ng mga bata. So I love myself. Ganun lang yun. So kung darating man yung tao ganun, siguro na napakasaya ko. Yun.
Napakaswerte pala ng lalaking mamahalin mo kung ganon. Kasi, ano ka pala eh, hindi ka pala yung tipong maraming arte sa katawan.